Erika, apo, kumain ka na. Ano pa bang gusto mo at hindi ka pa kumakain? Tanong ng kanyang lola sa Leng habang nasa hapagkainan sila para sa hapunan. Umupo si Erika ng maayos at marahang hinawakan ang kanyang kutsara at tinidor. Sinubukan niya kumain pero kahit pagmuya at paglunok, hindi niya magawa. Mas iniisip niya kasi ang mga problema niya. Hindi niya yun magawang sabihin sa kanyang ina na si Angge, kaya kay Lola Saleng niya na muna sasabihin. Bukod doon, wala rin naman kasi roon si Angge. Hindi niya kasama sa iisang bahay ang nanay niya dahil may bago na itong pamilya. Bumibisita lang ang mama niya para kumustahin siya at magbigay ng alawan sa kanya. Ayaw mo ba ng ulam? Tanong pa ni Lola Saleng. Pero masarap naman ang ampalaya. Hindi ba kumakain ka naman yan? Tumango naman si Erika. Opo, kumakain naman po ako la. May gusto po sana akong sabihin sa'yo. Napatingin muli sa kanya si Lola Saleng. Ano ba yon? Huminga ng malalim sa Erika. Buntis po ako la. Nasamid ang lola niya sa labis na gulat kaya mabilis na itong binigyan ng tubig. Sos Mariosep kang bata ka. Nagbibiro ka lang ba? Napakagatlabi si Erika. Hindi po lola. Totoo po, buntis nga po ako. Hindi naman po, aray la, tama na po, masakit po. Tuloy-tuloy siyang pinaghahampas ng kanyang lola. Hindi ako titigil, talagang tatamaan ka pa sa akin. Anong buntis? Erika, 14 years old ka pa lang. Anong kalokohan yan? Medyo naiiyak na si Erika pero kailangan niya pa rin tumugon. Sorry na po, hindi ko naman po akalain na mabubuntis ako. Anong hindi mo inakala? Nagulantang na tanong ng kanyang lola. Dapat inasahan mo. Napakabata mo pat heto't buntis ka. Sino bang ama niyan? Kailangan kang panagutan yan. Napakamot si Erika sa ulo niya. Lola Saleng, ayaw niya raw po akong panagutan. Hindi niya raw po kaya sa kapagagalitan daw po siya ng mga magulang niya. Wala akong pakialam. Bulalas pa ni Lola Saleng. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan tapos ay hindi nyo kayang panindigan. Mga tinamaan kayo ng magaling. Lagot ka talaga sa mama mo. Kapag nalaman to ni Angge, baka hindi ka napag-aralin. Napanguso naman sa Erika. Takot na baka nga hindi na siya pag-aralin ng kanyang ina. Nagsisisi naman po ako. Opo, nagkamali po ako pero alam ko po sa sarili ko na gusto ko pa rin pong mag-aral. Napabuntong hininga ang kanyang lola. Halatang problemado sa dinulot niyang problema. Hindi siya gaanong natatakot sa kanyang Lola Saleng dahil madali naman itong kausap. Magagalit man, pero mabilis ding mawawala. Kung natatakot man si Erika, yon ay sa kanyang ina na si Angge. Strikto kasi talaga ito at parang napipilitan na lang talaga siyang panagutan dahil nga anak siya. Baka nga kung papipiliin ang nanay niya na tanggalin si Erika sa buhay nito, tiyak siyang nagawa na nito iyon. Simula kasi nang magkaroon ito ng pamilya, hindi na siya inaruga pa ng kanyang ina katulad ng pag-aaruga nito sa bagong pamilya. Pinag-aaral at sinusustentuhan siya pero hanggang doon na lang. Anong nangyayari dito? Tanong ni Angge na kapapasok pa lang. Dahan-dahang lumingon si Lola Saleng upang harapin ang kanyang ina. Angge, may sasabihin si Erika sa'yo. Tumayo si Erika. Ang katawan ay nanginginig habang hinaharap ang kanyang ina. Mama, kailangan pa akong sabihin sa'yo. Buntis po ako. Dumaan ang galit sa mukha ng kanyang ina. Ano? Anong buntis? 14 years old ka pa lang ah. Paano mo nagawa to? Napaatras si Erika sa mga salitang yon. Naramdaman niya ang hapdi sa mga salita ng kanyang ina. Alam niyang nararapat lang ang galit na yon, ngunit pakiramdam niya pa rin ay hindi niya yun kaya. Paano mo to nagawa, Erika? Patuloy ni Angge, ang boses ay tumataas. Ikaw na nga ang binibigyan ng magandang buhay. Tapos ganito? Dapat nag-aaral ka, hindi nakikipaglandian. Kaya tingnan mo ngayon kung nasaan ka dinala. Buntis ka, Erika. Sige nga, ang bata-bata mo pa. Paano pa palalakihin yung anak mo? Ibinaba ni Erika ang ulo at hindi kayang tingnan ang mga mata ng mama niya. Umiiyak na siya ngunit hindi niya pinunasan ang mga luha. Alam niyang may kasalanan siya at hindi niya naman yun maitatanggi.
Sinong ama? Tanong ni Angge at ang tono ay puno ng inis. Sinong gumawa nito sa'yo? Huminga ng malalim si Erica dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Ayaw po niyang panagutan, Mama. Wala siyang pakialam. Sinabi po niyang hindi niya problema yon. Napuno ng galit ang mukha ni Angge. Ano? Hindi pwede yan. Dapat tumayo siya at panagutan ng kanyang ginawa. Hindi lang dapat ikaw ang magdusa. Dapat siya rin. Hindi kanya pwedeng iwan at basta ipaharap to sa'yo ng mag-isa. Nagsalita na si Lola Saleng. Makikipag-usap ako sa mga magulang ng nakabuntis kay Erica, Angge. Kailangan nating tiyakin na matutulungan si Erica at ang bata. Responsibilidad naman nilang dalawa itong bata. Kailangan pang mag-aral nitong si Erica kahit na nabuntis. Pinagmasdan ni Angge si Lola Saleng at kumunot ang noo. Hindi! Tapos ng kinabukasan ni Erica. Magiging ina na siya at yun na lang dapat ang kanyang isipin. Kalimutan niya ng pag-aaral. Kailangan niyang harapin ang kahihinat na ng kanyang mga ginawa. Hindi ko siya susuportahan sa buhay o edukasyon niya. Ina na siya ngayon, kaya dalhin niya ang sarili at anak niya. Parang nabasag ang puso ni Erica sa mga salitang yon ng kanyang ina. Hindi lang galit ang kanyang nararamdaman. Para siyang tinanggihan. Para bang nakahanap ng lusot si Angge para hindi na siya kilalanin bilang anak. Mama, please. Pabulong na wika ni Erica habang umiiyak. Gusto ko pa pong mag-aral. Gusto ko pa pong magkaroon ng kinabukasan. Please, huwag niyo pong alisin yun sa akin. Inilagay ni Lola Saleng ang kamay sa balikat ni Erica bilang pag-alo. Oo nga naman, Angge. Hayaan mo naman ang anak mo na mag-aral ulit. Isang pagkakamali lang naman to at mas mahihirapan siyang palakihin ang kanyang anak kung hindi siya mag-aaral. Hindi natin pwedeng isuko ang mga pangarap niya dahil lang dito. Bata pa si Erica at karapat-dapat siyang mabigyan ng pagkakataon. Ngunit nanatiling matigas si Angge. Pagkakataon? Siya ang nagdesisyon, Nay. Siya ang nagkamali at ngayon kailangan niyang harapin yan. Kaya hindi po natututo. Lagi mong kinakampihan at palagi mo pang binibaby. Ang tao may pangarap, alam ang mga dapat hindi niya gawin para makamit yun. Pero sa ginawa ni Erica, siya rin naman mismo ang gumawa ng kapalaran niya. Hindi ko na siya susuportahan sa kanyang pag-aaral. Nanay na siya ngayon. Yun na lang dapat ang pagtuunan niya ng pansin. Nakayuko si Erica sa mga sinabi nito. Sa kaloob-looban niya, alam niyang matagal nang lumayo si Angge sa kanya. May bago ng pamilya ang kanyang ina at siya ay wala ng halaga kundi isang pasanin. Kaya ngayon ay parang binigyan niya ito ng paraan para makatakas sa responsibilidad nito bilang isang ina. Sinubukan pa rin makiusap ni Erica. Pero ayoko pong isuko ang kinabukasan ko, Ma. Gusto ko pa pong makatapos na pag-aaral. Mama, please naman po. Tumayo si Lola Saleng at hinawakan sa braso ang anak nito. Angge, bata pa si Erica. Nagkamali siya pero hindi ibig sabihin na iiwan natin siya. Kailangan niya ng gabay, pagmamahal at suporta. Hindi ko siya hahayaang harapin ito ng mag-isa. Umiwas ng tingin si Angge. Sobra naman kasi na yung ginawa niyan. Hindi ko na rin kaya pang intindihin siya. Kung may choice nga lang ako, tinalikuran ko ng pagiging nanay ko dyan. Angge! Saway ni Lola Saleng. Ano ka ba naman? Anak mo pa rin si Erica. Hindi mo man lang naisip ang nararamdaman ng anak mo. Mabilis na pinunasan ni Erica ang tumulong luha mula sa kanya. Ganoon naman palagi ang pinaparamdam ni Angge sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kapag lumabas ng anak niya, mamahalin niya ito ng sobra. Hinding-hindi niya ipaparanas ang ipinaranas sa kanya ni Angge. Hindi siya magiging katulad ni Angge na klase ng ina. Hinagod ni Lola Saleng ang kanyang likod. Marahan siya nitong niyakap. Kung may isang tao man na palaging nakakaintindi sa kanya, si Lola Saleng lamang iyon. Huwag kang mag-alala, Apo. Mahina at malumanay na wika ni Lola Saleng. Bibigyan kita ng suporta. Tutulungan kita tapusin ang pag-aaral mo. Ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral. Magkakaroon ka ng pagkakataon at hindi ko hahayaan na mawala yun sa'yo. Tahan na. Humagulgol si Erica ng mas malakas. Mabuti pa ang kanyang lola, palaging nauunawaan ang mga hiling ng kanyang puso. Hanggang si Lola Saleng ay naroroon para sa kanya, palaging may pagkakataon para kay Erica. At yon ang tanging kailangan niyang panghawakan upang magpatuloy.
Erica, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lloyd pagkabukas ng gate. Si Lola Saleng ang sumagot para sa kanya. Ano pa? Di para ayusin ang responsibilidad na gusto mong takasan. Napalunok naman si Lloyd, halatang natatakot na nandoon sila ni Lola Saleng. Mabuti na lang at sinamahan si Erica ng kanyang lola. Kung hindi, malamang ay tinaboy na naman siya ni Lloyd. Malaki kasi ang takot nito sa mga magulang. Anak, sino ba yan? Tanong ng ama ni Lloyd mula sa loob. Sumagot naman agad si Lola Saleng. Mabuti't lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Kasama ko ang apo ko at magkasintahan ng dalawang ito. May mahalaga tayong dapat pag-usapan. Girlfriend? Kunot noong tanong ng ama ni Lloyd. Hawak ni Erica ang braso ng kanyang lola nang makapasok sila sa bahay ng mga magulang nito. Nagkatinginan sila ng boyfriend niyang tinanggihan ang kanyang pagbubuntis. Namumutla na ito sa sobrang kaba. Malinaw sa mga ito na hindi alam ang buong kalagayan ng relasyon nila ni Lloyd at hindi rin alam na buntis na si Erica. Kahit siya'y kinakabahan din pero kasama niya naman si Lola Saleng kaya wala dapat siyang ipag-alala. Tumikim ang lola niya bago nagsalita. Dinala ko si Erica dito ngayon dahil mukhang walang balak ang anak niyong si Lloyd na sabihin sa inyo ang kalagayan ng aking apo. Buntis si Erica. Binuntis ng magaling niyong anak. Lumaki ang mga mata ng ina ni Lloyd. Ano? Tinago lang sa amin ni Lloyd. Wala kaming alam na tungkol kay Erica. Lalo na buntis siya ang anak namin ng ama. Napayuko si Erica. Ayaw niya po kasi akong panagutan. Nakipag-break nga po siya sa akin nang malaman niyang buntis po ako. Galit na tumayo ang tatay ni Lloyd. Nagulat na lang sila nang bigla na lang malakas na sinapak nito ang ama ng anak niya. Pinigilan naman agad ito ng asawa at inalalayan ang takot na si Lloyd. Bubuntis-buntis ka tapos tatakbuhan mo lang? Mariing tanong ng ama ni Lloyd. Nanginginig ang mga labi nito. Pasensya na po pa. Natakot lang naman po ako sa magiging reaksyon ninyo. Akala naman namin, nag-aaral ka. Bulalas pa ng ama ni Lloyd. Yun naman pala, puro girlfriend at kapusukan ng inaatupag mo. At ngayon may nabuo, gusto mong takasan? Ha? Sumang-ayon naman si Lola Saleng. Wala nang palusot at tama ng pagtakbo. Ito nang katotohanan yung dalawa ng apo ko. Malapit nang maging amang anak mo at kailangan nating pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin sa kanila. Hindi naman pwedeng apo ko lang ang maaagrabyado. Napabuntong hininga ang nanay ni Lloyd. Akala talaga namin pag-aaral lang ang inaatupag nitong anak namin. Bata pa siya at hindi itong iniisip namin para sa kanya. Bata pa rin naman si Erica, pero hindi pwede nang apo ko lang ang magdadala ng lahat ng problema. Seryosong sabi ni Lola Saleng. Lalong tumaas ang pagkabahala ni Erica. Natatakot siyang matanggihan ulit. Ngunit si Lola Saleng handa siyang ipaglaban sa kahit na anong sitwasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga magulang ni Lloyd na hindi rin alam kung ano ang dapat na gawin. Ano ang gagawin natin tungkol dito? Tanong muli ni Lola Saleng. Sumagot naman ng may paninindigan ang tatay ni Lloyd. Huwag ka pong mag-alala. Pananagutan po ng anak namin si Erica at ang anak nila. Pwede silang dito tumira para kasama si Lloyd at hindi maging pabigat sa inyong mag-ina. Umiling naman agad si Lola Saleng. Hindi ako papayag. Bawal pa silang magpakasal. Bawal silang magsama nang hindi sila kasal. Bawal pa rin silang magpakasal dahil masyado pang mga bata. Kapag nagsamang dalawang ito, para lang silang magbabahay-bahayan. Baka mas lalong hindi matuto. Nagpatuloy pa si Lola Saleng. Hindi ko gustong dito ang aking apo. Gusto kong ipagpatuloy ni Erica ang kanyang pag-aaral at pagkatapos niyang mga anak, bata pa siya at may hinaharap pa. Gayon din ang anak ninyo kaya huwag sana nating ipagkait sa kanila. Ang gusto ko lang mangyari, malaman yung buntis si Erica. Kailangan niya ng suporta sa pagbubuntis at para sa bata. Nagkamali sila at dapat silang magdusa sa ginawa nilang desisyon. Pero hindi dapat ipagpaliban ang edukasyon nila dahil lang dito. Naniniwala ako na may pag-asa pa sila. Sandaling nag-usap ang mag-asawa bago muling nagsalita ang tatay ni Lloyd. Sang-ayon po kami na dapat ipagpatuloy nila ang pag-aaral nila. Pero paano po ang bata? Paano po natin matutulungan ng dalawa? Humarap si Lola Saleng kay Lloyd.
Lloyd, kailangan mong maging nandyan para kay Erica at sa bata kahit na itutuloy mo man ang pag-aaral mo. Hindi pwedeng iwasan ang responsibilidad na ito. Pero hindi ako papayag na magsama kayo sa iisang bahay. Humarap naman si Lola Saleng sa mga magulang ni Lloyd. Sila'y bata pa at kailangan nila ng sariling espasyo para mag-focus sa pag-aaral. Hindi sila pwedeng tumira sa bahay ko, sa bahay ninyo. Basta hindi sila pwedeng magsama. Tungkol sa bata, pwede namang bumisita na lamang si Lloyd. Pwede rin na hiramin niyo ang bata sa amin at ibalik din. Tumango naman ang tatay ni Lloyd. Sige po, ganun na lang po ang setup. Pero kapag nasa tamang edad na sila, pwede na natin silang ipakasal. Sumang-ayon naman si Lola Saleng. Oo, ganun na nga lang. Mga bata pa sila at kailangan pa nilang mag-mature. Kailangan nilang patunayan na kayang-kaya nilang panindigan ang kanilang mga responsibilidad at hindi matatapos lahat ng problema kapag magkasama sila sa iisang bubong. Baka mamay makabuo na naman itong dalawang to. Mahirap na. Tulungan na lang tayo sa kanila para makausad pa rin sila kahit magkakaroon na ng anak. Marahang tumango ang tatay ni Lloyd. Sige po, hindi po namin talaga to inaasahan. Ngunit gagawin po namin ang aming makakaya. Kailangan ng suporta ni Erica at ng bata. Kaya sisikapin itong si Lloyd na panindigan ang mga responsibilidad niya sa mag-ina. Hinawakan ni Lola Saleng ang kanyang kamay. Huwag ka nang mag-alala, apo. Magiging maayos din ang lahat. Tipid naman siyang napangiti. Salamat po palagi, Lola. Lagi po kayong nandyan para sa akin. Nang matapos ang usapan, hinatid na lang sila ng ama ni Lloyd pa uwi. Kahit papaano, lumuwag ang bigat ng problemang kanyang dinadala. Marami pang kailangang ayusin, pero dahil palaging maunawain si Lola Saleng, nagiging magaan pa rin para sa kanya. Erica, pasensya ka na talaga, sabi ni Lloyd sa kanya. Ilang linggo nang nakalipas mula nang magtalo sila tungkol sa kanyang pagbubuntis na nagdulot ng kanilang paghihiwalay. Akala niya wala na silang pag-asa na magkasundo, pero kung hindi pa namagitan ang matatanda, hindi pa maayos ang lahat. Umupo sa kanyang tabi si Lloyd. Erica, sorry marami akong iniisip tungkol sa lahat ng nangyari. At na-realize ko kung gaano kamali ang nagawa ko sa'yo. Hindi tumingin si Erica kay Lloyd. Nakatutok lang ang paningin niya sa kanyang mga kamay. Hindi sigurado kung anong sasabihin. Ramdam pa rin niya ang sakit ng huling mga salitang binitiwan nito. Ang sakit kaya ng mga sinabi mo sa akin, mahinang sabi ni Erica. Sobrang takot na takot ako nang malaman kong buntis ako. Pero nung ginawa mo, tinakbuhan mo lang ako. Kung hindi ko pa sinabi kay Lola Saleng, wala ka talaga sigurong gagawing paraan para maayos natin ang mga problema. Huminga ng malalim si Lloyd bago magpatuloy. Sorry na nga. Pasensya na talaga, Erica. Natakot lang din naman kasi ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo, mali ako na binaliwala ko lang to. Nasaktan kita dahil doon. Sorry talaga. Dapat nandyan ako para sa'yo mula pa sa simula kahit gaano ko katakot. Hindi mo deserve ang ginawa ko. Nanatiling tahimik si Erica hanggang niyang huwag na nitong gawin yon sa kanya. Ayaw niya pa naman na parang iniiwan sa ere. Yun kasi ang ginawa ng nanay niyang si Angge sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip ko ng araw na yun na sinabi mo sa akin. Patuloy ni Lloyd at marahang hinawakan ang kamay niya. Nang sinabi mong buntis ka, nagpanik ako. Naisip ko na parang hindi ko kaya. Wala akong karanasang ganito at hindi ko alam kung paano haharapin. Pinaamo nito ang boses at mataman siyang tiningnan. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako ngayon, Erica. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para suportahan ka at ang baby. Promise, Erica. Hindi ko na ulit gagawin yon. Tumingin si Erica kay Lloyd. May pagdududa pa rin talaga sa kanya. Simula nang talikuran siya nito, para bang ang hirap nang makita pa ito na pwedeng tumagal sa kanyang buhay. Gayunpaman, wala rin naman siyang magagawa kundi ang tanggapin pa rin ito. Hindi naman niya pwedeng palitan ang ama ng kanyang anak. Sorry na, patawarin mo na ako. Patuloy pa ni Lloyd. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo kung anong nangyari, pero gusto ko sanang subukan ulit. Ayoko ng ganitong setup natin tapos nagkakalamuan tayong dalawa. Pumayag ka nang magkabalikan tayo, Erica. Naramdaman ni Erica ang halo-halong emosyon na unti-unting umahon sa kanyang dibdib. Parang ayaw niyang makipagbalikan kay Lloyd dahil sa pinakita nitong disposisyon nang sinabi niyang buntis na siya. Pero mukha nga namang nagsisisi na si Lloyd. Baka tama lang nabigyan niya ito ng pagkakataon. Total naman ay magkakaroon na sila ng anak.
Hindi ko alam, Lloyd. Sabi niya ng mahinahon. Ang hirap mong patawarin kasi naalala ko pa rin ang mga sinabi mo. Iniwan mo ako ng pinakakinakailangan kita. Hindi ko kayang kalimutan yon. Nalungkot ang mukha ni Lloyd, ngunit tumango ito bilang tanda ng pag-unawa. Hindi ko inaasahan na agad mo akong mapapatawad. Pero susuyuin pa rin kita hanggat sa bumigay ka at magkaayos ulit tayo. Ipapakita ko sa iyo na hindi na ako aalis ngayon at susuportahan kita at ang baby sa lahat ng paraan na kaya ko. Babawi ako. Huminga si Erica ng malalim. Baka nga naman magkaroon pa sila ng pagkakataon. Kahit mga bata pa, may mga bagay pa rin silang maitama. Bibigyan kita ng pagkakataon, sabi ni Erica pagkatapos ng ilang sandali. Pero sa pagkakataong to, kailangan magbago ang lahat. Hindi pwedeng takasan mo na lang kapag naging mahirap ang mga bagay sa ating dalawa kasama ang baby natin. Mamaya bigla-bigla ka na namang mangiiwan sa ere. Kumislap sa saya at pasasalamat ang mukha ni Lloyd. Pangako ko, Erica, hindi na kita iiwan. Nandito ako para sa'yo at pag dumating ang tamang panahon, pakakasalan kita. Gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng magandang hinaharap. Napanguso si Erica. Kasal? Mga bata pa tayo, wag na muna natin isipin yan. Ang gawin natin, aalagaan ang anak natin, mag-aral ng mabuti, makatapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Gawin natin yun ng sabay para mabigyan natin ng maayos na buhay ang anak natin. Tumango naman agad si Lloyd. Oo, yan ang gagawin natin. Napabuntong hininga na lang si Erica. Marami at halo-halong emosyon ang umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi pa talaga siya sigurado sa lahat. Para pa nga siyang naliligaw. Mga bata pa rin naman sila na kailangan ng gabay. Pero dahil gumawa sila ng mga bagay na hindi pa dapat, kailangan nilang maging sigurado sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Hinawakan ni Lloyd ang kanyang kamay at kahit papaano, naramdaman ni Erica ang kislap ng pag-asa. Mahabang daan pa ang kanilang tatahakin pero sana ay maging maayos pa rin ang lahat. Sa mga lumipas na buwan, unti-unti nang lumobo ang tiyan ni Erica. Napangiti siya nang maramdaman ang pagsipa ng kanyang anak. Bakit apo? Tanong ng kanyang lola sa leng. Tumingin naman siya rito. Sumipa po ang baby ko, la. Nalaki naman ang mga mata nito at agad na lumapit. Talaga? Aba, mukhang gusto nang lumabas ng anak mo. Bahagyang kinabahan si Erica pero masaya pa rin. Oo nga po, excited na po yatang makita ang mundo. Palaging nasa kanyang tabi si Lola Saleng sa bawat sandali ng kanyang pagbubuntis. Lahat ng pagmamahal at suporta na kaya nitong ibigay, ibinibigay nito palagi sa kanya. Kahit na pakiramdam niya na napag-iiwanan na siya minsan, nandoon si Lola Saleng na matatag at malakas para sa kanya. Kahit may suporta mula kay Lloyd at sa mga magulang nito, si Lola Saleng pa rin ang naging matibay na haligi ni Erica mula pa sa simula. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, apo. Laging sinasabi ni Lola Saleng sa kanya. Kapag malusog ka, malusog din ang baby mo. Lahat ng gagawin mo ngayon dahil nanay ka na, dapat para na lang sa anak mo. Tumango naman agad si Erica. Opo, Lola Saleng, pero hindi po ba tutulungan mo rin naman po akong mag-alaga sa anak ko? Tumawa naman ito. Oo naman, malakas pa ako. Saka ang aga-aga kong nagkaroon ng apo sa tuhod. Malakas pa ako para sa isang apo. Alam kong bata ka pa at natatakot ka na baka hindi mo mapalaki ng maayos ang anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Alam mo ba yung mother instinct? Ano naman ang edad mo, kapag mahal mo ang anak mo, mararamdaman mo na lang yun, apo. Napanguso naman sa Erica. Si mama po ba? Naramdaman yon? Bakit gustong-gusto niya po akong talikuran pagkatapos niyang magkaroon ng bagong pamilya? Napangiwi naman ang kanyang lola. Hayaan mo na lang, apo. Mahal ka naman ng mama mo. Kaya lang, yun nga at mas binibigyan niya lang ng pansin ng bago niyang pamilya. Pagpasensyahan mo na lang, ha? Saka, husto lang naman sasabi ang si Angge. Tingnan mo nga at sinusustentuhan ka pa rin. Wala man siya sa tabi mo. Ang mahalaga, binibigay niyang mga pangangailangan mo. Napabuntong hininga na lang si Erica. Kung hanggang doon lang ang kayang ibigay ng nanay niyang si Angge, magiging kontento na lang siya. Ang mahalaga naman, hindi siya pinababayaan ng kanyang lola Saleng. Patuloy na lumalaki ang tiyan ni Erica at ang pananabik na makita ang kanyang anak ay mas lalo pang tumitindi.
Hindi madali ang pagbubuntis, ngunit ang ideya ng pagkakaroon ng sariling anak ay nagbibigay layunin sa buhay. Aray, Lola, manganganak na po ba ako? Kinakabahang tanong ni Erica sa kanyang lola. Tumayo agad ang lola niya at agad na pumunta sa pintuan. Tatawagin ko lang ang nurse na nag-a-assist sa'yo kanina. Pumutok na palang panubigan mo. Nandoon si Lloyd at ang mga magulang nito pero mas kumilos ang kanyang lola para sa kanya. Inasikaso nito ang lahat mula sa pagdala sa ospital hanggang sa pag-aalaga kay Erica at pagtulong upang maghanda para sa panganganak. Napakatisoy naman itong apo ko na to. Ngiti-ngiti na sabi ni Lola Saleng. Anong ipapangalan niyo ni Lloyd sa kanya? Napag-usapan niyo na ba? Aaron po, sabi ni Erica habang tinitingnan ng anak. Aaron po ang gusto naming maging pangalan niya. Grabe po la, ganito po palang pakiramdam ng may anak. Parang nakakatakot pero masaya. Hindi ko po inaasahan na may ilalabas po akong ganitong bata sa tiyan ko. Talaga po bang sa akin siya nanggaling? Tumawa naman si Lola Saleng. Oo naman apo, sa'yo galing sa Aaron. Kaya mahalin mo at alagaan siya ng tama. Hinaplos ni Erica ang maliliit nitong mga daliri. Bahagya siyang nakaramdam ng kapayapaan. Simula ng araw na yon, ipinapangako niya na aalagaan ng mabuti ang kanyang anak. Hinding-hindi niya pababayaan sa Aaron kahit na anong mangyari. Hinintay lamang siyang makarecover bago muling bumalik sa pag-aaral. Si Lola Saleng ang nag-aalaga sa umaga at siya naman sa gabi. Nagkakaroon naman sila ng paghinga kapag minsan kinukuha ni Lloyd at ng mga magulang nito sa Aaron. Basta para sa bata, maraming tumutulong sa kanya sa pag-aalaga. Lola, sure po ba kayo na okay lang po na ikaw palagi ang mag-alaga kay Aaron? Tanong ni Erica habang hinihili ang kanyang anak. Oo naman, saka madali ako mabagot dito sa bahay kapag wala ka. Ang pag-aalaga na lang kay Aaron ang tanging libangan ko. Saka naiintindihan ko naman na abala ka sa pagiging estudyante. Hindi mo naman pinababayaan ang anak mo. Naghahanda ka lang sa future para sa inyong mag-ina. Nakangiting sabi ni Lola Saleng. Ako na ang mag-aalaga kay Aaron apo, sabi ni Lola Saleng habang nakangiti. Itoon mo na lang ang iyong pansin sa pag-aaral. Hindi huminto ang buhay para kay Erica. Hindi madaling pagsabayin ang pagiging ina at pag-aaral, ngunit ang suporta ni Lola Saleng ay nagbigay daan upang magawa niya ang lahat ng iyon. Labis ang pasasalamat ni Erica sa hindi natitinag na pagmamahal at dedikasyon ng kanyang lola. Lola, salamat po talaga sa lahat, sabi ni Erica at niyakap ang kanyang lola pagkalapag sa anak niya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Lola Saleng at hinaplos ang kamay ni Erica. Walang anuman apo, kaya kita tinutulungan dahil mahal kita. Lagi kitang susuportahan sa kahit na anong paraan na kaya ko. Lumipas ang mga taon at ngayon ay 3 taon na si Aaron. Anak, ang toys mo ha? Ilagay mo sa basket pagkatapos, okay? Baka madapa pa ang lola mo. Paalala ni Erica sa kanyang anak. Tumangon naman ang anak niya. Okay po. Abala siya sa pag-aaral para sa exam at hinahayaan niya lang na maglaro ang anak niya sa sala. Wala si Lola Saleng at nagsimba, kaya sila lang ni Aaron ang nandoon. Hindi nila sinanay ang anak niya na maglaro sa labas, kaya kampante siya palagi na safe ito dahil nasa bahay naman. Mama, hulaan mo po. May bago po akong laruan na kotse. Pagbibida ng kanyang anak. Ganday, di ba? Brum, brum, brum! Ngumiti si Erica kahit nararamdaman niyang muli ang bigat ng pagod. Kanino ba galing yan? Bigay ba ng papa mo? Pero kailangan ko pang tapusin ang pag-aaral ko para maging matalinong mama ang mama mo, okay? Huwag kang masyadong malikot, anak. Behave ka lang. Tumango naman si Aaron pero hindi tumigil sa pagsasalita. At pagiging pinakamabilis na driver ako tulad ni Lightning McQueen. Si Billy ang magiging pit crew ko. Mananalo kami sa race. Tumawa si Erica. Ang daldal mo talaga. Ang dami-dami mong nalalaman ng mga salita. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lloyd. Araw ng pagbisita nito sa kanila kaya inaasahan niya na iyon. Sa ilang taon, naging maayos naman ang kanilang relasyon. Lahat ng goal nila para lang sa bata. Pero sa mga nakalipas na taon, hindi niya alam kung bakit wala na siyang nararamdamang kahit na anong pagmamahal para kay Lloyd. Para bang plain na lang ang lahat. Pero kapag ganoon, iniisip na lang ni Erica na baka masyado lang siyang pagod at maraming iniisip sa buhay.
Akala ko mamaya ka pa. Tanong ni Erica sa binata. Sabi mo mamaya ka pang 6 PM pupunta dito, hindi ba? Lumapit si Lloyd sa kanya na may ngiti sa labi. Bakit? Ayaw mo ba na nandito ako ng mas maaga? Natapos na kasi ang mga gawain ko ng mas maaga eh. Wala naman ako ibang ginagawa sa bahay kaya bumisita na rin ako dito. May dala ko para sa inyo ni Aaron. Pagkain galing sa sahod ko sa aking side hustle. May mga bago rin na laruan. Bago pa man makapagsalita si Erica, niyakap siya ni Lloyd at hinalikan ng malumanay sa labi. Napabuntong hininga siya pagkatapos. Tila simpleng halik na lang talaga yun sa kanya. Bagong ligo ah. Nakangiting sabi ni Lloyd at muli pa siyang inamoy. Bahagya naman siyang umiwas. Teka lang Lloyd, huwag kang ganyan. Ayoko maistorbo, nag-aaral ako. Saka nandiyan ang bata oh. Ano ka ba naman? Tumawa lang si Lloyd na parang hindi seryoso ang kanyang sinabi. Napabuntong hininga na lang siya. May mga ugali talaga ang binata na hindi niya gusto. Pero ayaw niya namang palakihin pa. Hay sa aming baby boy na yan. Sabi ni Lloyd habang yumuyuko at binati si Aaron. Kumusta ang napakakulit kong anak? Nagniningning ang mga mata ni Aaron. May race car ako pagkatapos mananalo kami. Tumawa si Lloyd at bahagyang ginulo ang buhok ng anak nila. Sigurado akong mananalo ka. Naglaro ang mga ito ng ilang minuto. Maingay ang mga ito pero hindi naman siya naiistorbo. Hindi siya madaling mairita sa ingay dahil kaya naman niyang mag-aral kahit maingay sa paligid. Ngunit hindi nagtagal, nakatulog ng anak nilang si Aaron sa sofa. Inasikaso muna ni Erica ang anak niya bago siya muling bumalik sa pag-aaral. Maya-maya'y umupo sa tabi niya si Lloyd. Hindi ka pa ba tapos mag-aral? Hindi pa, may exam kasi ako at marami pang hindi naaaral. Sagot ni Erica at muling nilipat ang pahina ng kanyang libro. Malapit na rin naman akong matapos, isang subject na lang. Pinanood siya ni Lloyd sandali bago lumapit at hinalikan siya sa pisngi ng marahan. Nang maglaon, nagsimulang hagkan ni Lloyd ang kanyang leeg at ang kamay nito ay umabot sa kanyang bewang. Sinusubukan nitong itaas ang laylayan ng kanyang damit. Nararamdaman ni Erica ang biglaang init ngunit mabilis siyang umatras. Hindi siya komportable sa pakiramdam na iyon. Lloyd, tama na, sabi ni Erica. Matigas ngunit mahinahon ang boses na sabi niya rito. Pinag-usapan na natin to, di ba? Wala na ulit mangyayari sa atin hanggat hindi tayo kasal. Tumigil si Lloyd at tiningnan siya. Bahagya pang nakakunot ang noo na para bang hindi nila napagkasunduan. Erica, sige na. Hayaan mo na. Matagal na tayong dalawa. Bakit ayaw mo nang maulit? Magiging maingat naman tayo. Hindi na tayo magkakaroon ng ibang anak. Marunong na ako ngayon. Hindi na ulit kita mabubuntis kung yun ang ipinag-aalala mo. Napailing si Erica. Hindi ko gustong may mangyari sa atin ulit. Madidistract lang ako. Kailangan ko tapusin ang pag-aaral ko. Kailangan ko magtagumpay para sa sarili ko bago ko pa isipin yan. Isa pa, nangako ako kay Lola Saleng na talagang aral muna ang aatupagin ko. Kasi tama naman sila na mga bata pa tayo para gawin ang mga bagay na gusto mo. Palagi ka na lang nag-aalala tungkol sa pag-aaral mo. Saka ano bang mali? May relasyon tayo. Halos mag-asawa nga tayo. May anak pa tayo oh. Sabi ni Lloyd at may halong inis sa boses. Magkasama na tayo. May anak na tayo. At para bang kung umarte ka, parang hindi pa natin nagagawa dati. Tinatanggihan mo ako na parang estranghero lang ako na nag-aaya sa'yo. Na para bang virgin ka pa na may kailangang ingatan. Namula ang mukha ni Erica sa galit. Lloyd, sinabi ko na sa'yo kung anong gusto ko. Gusto kong tapusin ang pag-aaral ko nang hindi ginagawa yan. Gusto kong maging mas mabuting ina para kay Aaron at maging mabuting apo sa lola ko. Ayokong ma-disappoint ulit si Lola Saleng sa akin. Napailing si Lloyd at halatang dismayado. Hindi naman ganyan, Erica. Hindi naman sila siguro magkakaproblema. Saka hindi naman nila malalaman. Tayo lang naman din ang nandito. Mag-iingat na naman tayo eh. Hindi naman magiging problema kahit gawin ulit natin yun. Puno ng tensyon ang pagitan nilang dalawa. Tumayo si Erica at sinarado ang kanyang mga libro. Problema sa akin to, dahil hindi mo nare-respeto ang mga desisyon ko. Sobra nang naranasan ko at hindi ko bibitiwan ng isang bagay na hindi pa ako handa. Oo, may nangyari na sa atin. Hindi na ako virgin at may anak na tayo. Pero kapag sinabi kong ayoko, sana respetuhin mo. May mga iniingatan akong pangako sa lola ko kaya sana maintindihan mo yon. Kung mahal mo ako, maghihintay ka. Kasi sa totoo lang, mali ang ginawa natin noon. Masyado mo rin akong pinipressure na ibigay ang sarili ko sa'yo noon.
Masyado tayong nagmamadali kaya tingnan mo ang setup natin ngayon. Hindi naman sa nagsisisi ako dahil nandyan naman ang anak nating si Aaron. Subalit ang akin lang, huwag tayong magmadali sa lahat ng bagay. Hindi ko to gagawin maliban kung kasal na tayo. Tapos ng usapan, tumayo na rin si Lloyd at halatang hindi nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Kung hindi mo ibibigay ang gusto ko, aalis na lang ako. Panira ka ng mood. Pagkatapos sabihin yon, nagmamandaling lumabas si Lloyd ng bahay. Naiwan na lang siyang nakatayo roon. Naupo siya muli sa mesa. Pinipilit bawiin ang focus sa pag-aaral ngunit patuloy ang pag-aalala ng kanilang alitan. Anong gusto mo anak? Tanong ni Erica kay Aaron. Nakasuot pa siya ng uniform pero nakasuot na naman ng tsinelas. Kalalabas niya lang galing sa school pero pumunta na agad sila sa paboritong fast food restaurant ng anak niya. Nung isang araw pa kasi inuungot, hindi niya lang masamahan dahil palaging abala sa school. Gusto ko spaghetti saka burger saka ice cream. Gusto ko spaghetti saka burger saka ice cream. Nakangiting sabi ni Aaron. Natawa naman si Erica. Ang dami naman yata nun anak. Mauubos mo ba yon? Tumango naman ito. Opo, gutom si Aaron. Wala lang laman ng tiyan. Humalakak siya ulit. Anong walang laman? Ikaw talaga kung makapagsalita ka. Para kang inaapi at hindi pinapakain ni Lola Saleng. Palagi kang pinagdudurog ng kalabasa. Hinaplos na Aaron ng tiyan. Gusto kalabasa. Sarap-sarap po mama. Habang nasa pila, dumapo ang paningin niya sa dalawang taong nasa lamesa. Nakita niya si Lloyd, nakaupo sa harap ng isang babae na mukhang kasing edad lang din ito. Magkasamang tumatawa, nag-uusap ng malapit at paminsan-minsan naghahawakan pa ng mga kamay. Hindi naman mangmang si Erica para hindi niya malaman kung ano ang mga kilos na yon. Gusto niyang tumalikod at magkunwaring hindi niya nakita ang mga ito, pero hindi niya naman magawa. Mahirap magpatay mali siya sa panloloko ng binata sa kanya. Mama, tingnan mo po! Biglang tawag ni Aaron at itinuro ang direksyon ni Lloyd. Bago niya pa mapigilan, tumakbo na si Aaron papunta sa tatay nito. Mabilis na napatingin si Lloyd at nagulat nang makita si Aaron. Aaron? Papa! Natutuwang sigaw ni Aaron at hinawakan ng braso ni Lloyd. Parang may kumurot sa puso ni Erica. Dahan-dahan siyang lumapit at pilit na nagpigil ng emosyon. Ang babae na kasama ni Lloyd ay tumingin sa binata at pagkatapos ay kay Aaron. May pagkalito at kuryosidad sa mga mata ng dalaga. Sino sila Lloyd? Tanong ng kasama nitong babae. Bakit kanya tinatawag na papa? Napalunok si Lloyd at bakasang kaba sa mukha. Pamangkin ko lang ang batang to. Tinatawag lang niya akong papa kasi kamukha ko kasi ang kuya ko kaya napagkakamalan niya akong tatay. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Erica. Hinawakan niyang kamay ng kanyang anak. Hindi niya kailangan ang walang kwentang ama ni Aaron. Tara na Aaron, malunganay na sabi ni Erica sa kanyang anak at kahit medyo mabigat na ay binuhat pa rin ang bata. Baka maistorbo pa natin ang tito mo sa date niya. Napalunok si Aaron at bakasang guilt sa mukha. Ayaw niyang magdulot ng eksena. Hindi siya ganong klase ng babae. Marami ring bata sa restaurant kaya ayaw niyang gumawa ng gulo. Mukha rin namang walang ideya ang babaeng kasama nito na girlfriend siya at may anak na sila ni Lloyd. Pagdating nila sa bahay, inasikaso niya na lang ang anak niyang si Aaron. Mama, bakit iwan natin papa? Saka bakit hindi bili pagkain? Inosenteng tanong ni Aaron. Abala naman si Erica sa kanyang cellphone. Magpa-deliver na lang tayo anak. Hayaan mo na rin ang papa mo. Walang hiya yun. Maya-maya'y pumasok si Lloyd. Masama niya itong tiningnan. Mabuti na lang at tulog na ang kanyang anak. Anong ginagawa mo rito? May date kayo ng babae mo ah. Umalis ka na rito. Manloloko ka? Napakagatlabi si Lloyd at may pagsisisi sa mukha nito. Erica, pasensya na. Hindi ko intensyon na saktan ka. Napailing naman siya sa mga narinig na dahilan mula rito. Anong hindi mo intensyon? Nakikipag-date ka. Nakikipag-ngitian ka pa. Tinanggi mo pang anak mo pati na rin ako tapos sasabihin mong hindi mo intensyon. Ibang klase ka rin ano? Nandun ka sa ibang babae. Parang hindi tayo at parang wala tayong anak. Ang dami-dami mo pang pinangako sa akin. Pinaniwalaan kita. Ganito lang palang gagawin mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Bahagyang napayuko si Lloyd. Kasalanan mo rin naman kasi. Saka parang hindi na rin ikaw ang nakikita kong babae na makakasama ko habang buhay. Hindi mo kayang ibigay sa akin yung kailangan ko bilang isang lalaki. At nakahanap ako ng ibang babae na makapagbibigay sa mga pangangailangan ko. Ang pagkakamali ko lang, hindi ako nakapag-break sa'yo.
Pero hindi ko kasi alam kung paano. May anak tayo at siguradong magagalit sa akin si Papa. Napabuntong hininga si Erica. Ayaw niyang aminin pero yun na rin talaga ang nararamdaman niya. Hindi na rin si Lloyd ang lalaking nakikita niyang makakasama habang buhay. Parang pareho na lang silang nananatili sa isa't isa dahil sa anak nilang si Aaron. Gayunpaman, masakit pa rin ang ginawa sa kanya ni Lloyd. Hindi naman gusto ni Erica ang maloko. Para pa rin itong tinatapakan ang pagkatao niya at ang kanyang pagiging babae dahil pinagpalit pa rin siya sa iba. Napailing si Erica. So, ganun na lang. Kailangan mo lang ng ibang tao na makakapagbigay ng gusto mo. Hindi ka makapaghintay na tapusin ko ang pag-aaral ko na magbuo tayo ng buhay para sa atin, para sa anak natin. Hindi mo man lang sinabi sa akin na ayaw mo na gusto mo ng iba. Kasi sa totoo lang, para mo kaming ginawang timang, natigilan si Erica sa pagsasalita bago muling nagpatuloy. Alam mo, ako rin naman, hindi kita nakikita bilang lalaking pakakasalan ko. Alam mo kung bakit? Kasi palaging mababaw ang mga dahilan mo at palagi kang tumatakas sa mga responsibilidad mo. Wala ka ng isang salita at palagi kang nakakasira ng mga pangako. Kaya parang kapag okay na lahat, parang hirap ipagkatiwala ng buong buhay namin ni Aaron sa'yo. Napalunok si Lloyd at nakita ni Erica ang guilt sa mga mata nito. Pasensya na Erica. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero sana maayos pa rin tayong maghiwalay. Hindi pwedeng may maiwang issue dahil baka mas maapektuhan ang anak natin. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Erica. Okay, madali naman akong kausap. Pero alam mo, hindi mo alam kung paano maghintay. Gusto mo lang ng physical intimacy. At kung hindi mangyari sa oras na gusto mo, maghahanap ka ng iba. Hindi mo ako nare-respeto. Kaya okay na rin nga na maghiwalay tayong dalawa. Pangit din at mas maapektuhan si Aaron kapag pinilit pa natin ang isa't isa. Seryoso niyang tiningnan ang binata. Oo, tatanggap ako ng sustento mo para kay Aaron. Pero hanggang doon na lang. Pwede mong hiramin ang anak natin. Pero sa akin pa rin siya mananatili. Ako na lang ang mag-aalaga kay Aaron at tatapusin ko ang pag-aaral ko. May lugar ka sa buhay ng anak natin. Pero sa buhay ko, asahan mong wala na. Huwag ka rin mag-alala. Tutulungan kitang ipaliwanag sa mga magulang mo at kay Lola Saleng ang bagong setup nating dalawa. Napabuntong hininga na lang si Lloyd. I'm sorry. Kahit may hinanakit si Erica, pinilit nila ni Lloyd na maghiwalay ng matiwasay. Naging civil sila sa isa't isa para sa anak nilang si Aaron. Tutol pa ang matatanda sa kanilang mga desisyon pero ayaw magpapigil ni Erica. Kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang pumayag na lang talaga. Lumipas pa muli ang 3 taon, kinder na ang anak niya habang nasa kolehiyo naman siya sa kursong education. Kahit na sobrang busy, gumagawa pa rin ng paraan si Erica para masundo ang kanyang anak. Kapag hindi talaga pwede, si Lola Saleng naman ang sumusundo. Si Lloyd, patuloy pa rin naman ang sustento sa anak nila. Gayunpaman, bihira na lang ang pagbisita. Sa malayo kasi ito nag-aral at may bago na rin naman itong girlfriend. Kung may bumibisita man, mga magulang na lang talaga ni Lloyd. Dahil sa ganoong setup, lumaki si Aaron na mas malapit silang dalawa. At sa murang edad, naiintindihan naman ito na hindi na pwedeng maging sila ni Lloyd. Aaron, nandyan ang mama mo. Nakangiting sabi ni Ma'am Joy sa anak niya. Lumingon agad si Aaron na nakasalampak sa sahig habang naglalaro ng mga laruan sa classroom. Mama! Nakahinga siya ng maluwag nang tumakbo palapit sa kanyang anak niya. Niyakap siya nito ng mahigpit sa bewang saka napangiti. Ang tagal mo mama, ako na lang pong naiwan sa room namin. Nakangusong sabi pa ni Aaron. Hinaplos ni Eric ang buhok nito. Sorry na, nagtagal lang ako sa school dahil sa isang project. Lumingon si Erica kay Ma'am Joy. Salamat po ma'am, pasensya na rin po. Malaking abala po sa inyo ang late kong pagsundo sa anak ko. Ngumiti naman ito. Ayos lang Erica, mabait din naman ang anak mo. Isa pa, gumawa rin ako ng visual aids para bukas. Kaya hindi rin nasayang ang oras ko. Nakahinga naman siya ng maluwag. Salamat po ma'am. Maya-maya kinuha niya na ang bag ni Aaron. Pinasakbit niya yun sa likod ng kanyang anak. Habang naglalakad papunta sa kanto kung nasan ang mga tricycle, daldal lamang ng daldal sa Aaron. Napakarami nitong kwento tungkol sa araw na iyon. Sayang po mama, marami po sana akong stars. Kaso po, laging tumataas ng kamay si Naomi. Nasa unahan po siya kaya mas napapansin po siya. Yun tuloy, si Naomi po palaging tinatawag po ng teachers namin. Nakanguso pang sabi ni Aaron. Umalpas naman ang tawa sa bibig ni Erica. Anak, kahit umuwi ka ng walang star sa kamay at braso, okay lang sa akin.
Tiningala siya ni Aaron. Pero gusto ko pong marami para mapakita ko po sa iyo, Mama. Saka kay Lola Saleng, pati na rin kay Lola Sungit. Kumunot ang noo ni Erica. Lola Sungit? Sino yon? Tumataas-taas ang mga kilay ng anak niya. Sino po bang masungit na lola? Syempre, edi si Lola Angge po. Bahagyang lumakas ang tawa niya. Ikaw talaga, wag mo nang tawagin Lola Sungit si Mama. Mas lalong magsusungit yun. Sige ka, pagpasensyahan mo ng isa mo pang lola. Mabait naman yun at love ka pa rin naman niya. Inayos ni Eric ang strap ng bag nito. Saka isa pa, okay lang sa amin kahit wala kang stars. Ang mahalaga sa amin, nag-aaral ka ng mabuti. Matalino ka kayang bata. Wala na kaming mahihiling ng lola mo. Mabait, pogi, saka sobrang bait mong bata. Napangiti naman agad ang anak niya. Siyempre, mana po ako sa inyo. Love na love ko po kaya kayo. Saka nag-aaral po ako kasi masipag ka rin po mag-aral. Saka nag-aaral po ako kasi po masipag ka rin po mag-aral. Idol po kaya kita, Mama. Parang hinahaplos ang puso ni Erica. Napakaswerte niya talaga sa kanyang anak. Palagi niya itong ipinagmamalaki kahit saan man siya magpunta. Kapag may mga pumuporma sa kanya sa school, sinasabi niya agad na mayroon na siyang anak. Sa lahat, ang anak ni Erica ang palagi niyang priority. Kaya kapag may lalaking hindi ito tanggap, tinatanggihan niya na agad. Sayang naman dahil wala akong maraming stars na nakuha. Hindi po tayo kakain ng spaghetti saka ice cream. Malungkot na sabi ni Aaron. Marahan niyang pinisil ang pisngi ng kanyang anak. Sus, nagpaparinig ka na naman. Saan mo ba natutunan ang mga ganyang style mo? Kapag may gusto ka, sabihin mo na lang sa akin ng diretso. Pagbibigyan naman kita kapag alam ko na makakabuti para sa'yo. Isa pa, pagkain naman ang gusto mo kaya okay lang sa akin na palagi kang humingi sa akin. Yay! Nagtatatalon sa tuwa ang kanyang anak. Kakain tayo ng ice cream saka spaghetti. Muli niyang inabot ang kamay ni Aaron. Nagtatalon kasi ito sa tuwa nang marinig iyon. Mabuti na lang talaga na simple lang ang mga gusto ng kanyang anak. Hindi naman kasi nila pinalaki ni Lola Saleng na maluho. Bago umuwi, dumaan na muna sila sa paborito nitong restaurant. Dumaan na rin sila sa isang maliit na mall sa bayan. May mga extra pa naman siyang pera. Gusto kasi ni Erica na ibili ng bagong mga pares ng damit sa Aaron. Gawain niya yon at palaging bumibili ng mas malaki para sa bata. Madali pa naman lumaki si Aaron, kaya bumibili na agad siya ng oversize sa anak niya para hindi naman masayang. Wow, Mama! Ang ganda ng wallet mo. Pwede lagay yung picture natin ni Lola Saleng. Mama, ako rin. Gusto ko rin ng wallet, please. Ungot ng kanyang anak habang hawak ang kanyang wallet na nahulog. Tiningnan ni Erica si Aaron. Gusto mo ng wallet? Aanit mo naman ng wallet. Hindi ba bawal ka muna magbaon ng money? Baon na lang na ginagawa namin ni Lola Saleng ang baon mo. Kaya hindi mo na kailangan ng wallet, anak. Wala ka naman perang ilalagay. Napanguso muli ang kanyang anak. Mukhang nagtatampo. Pero gusto ko rin po ng wallet na ganyan po kahit walang pera. Gusto ko rin po ng ganyang wallet tapos ilalagay ko rin po ang pictures po natin. Dadalhin ko po sa school at lagi kong ilalagay sa wallet ko para lagi tayong magkasama. I love you po, Mama. Natawa na lang si Erica. Sinasabihin mo talaga ako ng I love you para lang pumayag ako. Alam mo talaga kung paano ako mapapapayag, no? Sige na nga, ano bang gusto mo? Hinila agad ni Aaron ang kanyang kamay. Wallet na kulay blue na pwede rin po lagyan ng picture natin. Natawa siyang muli at pinili na nga ito ng wallet. Nang mabayaran yon, kinuha niyang wallet. Kinuha niya rin ang picture sa wallet niya at inilagay sa wallet ni Aaron. Oh, ayan na, nandiyan ang wallet mo. Masaya ka na ba? Ikaw, malakas ka sa akin palagi. Nakangiting sabi ni Erica. Kinuha naman agad ni Aaron ang wallet. Yay! May wallet na rin po ako. Saka wow, happy family po tayo rito kahit tayong dalawa lang po. Kinuha na ni Erica ang kanyang mga pinamili. At hinawakan muli ang kamay ng kanyang anak. Oo, sa susunod papalitan na natin yan. Yung kasama ng mga lola mo. Tumango naman sa Aaron. Okay po. Ganun lang kasimple ang kanilang mga buhay. Kahit may pressure, may minsang panghuhusga dahil sa pagiging batang ina ni Erica, masaya pa rin naman. Kahit nagkamali sila ni Lloyd noon, wala naman siyang pinagsisisihan. Ang mahalaga sa kanya, dumating sa kanyang buhay si Aaron. Inayos niya ang damit ni Aaron habang kumakain ito. Kahit naglalaro sa school, mabango pa rin ang kanyang anak. Natawa na lang siya. Si Lola Saleng ang mahilig maglaban ng mga uniform nito kaya mabango.
Pigilan niya man, ayaw naman magpaawat. Libangan na kasi nito ang mga gawaing bahay kahit matanda na. Mama, alam mo po ang sarap-sarap po ng pagkain dito. Nakangiting sabi ni Aaron. Kapag palagi mo po akong dinadala rito, mas ramdam ko po na love mo po ako. Napangiti naman si Erica at pinunasan ang bibig ng kanyang anak. Binobola mo na lang ako palagi. Ikaw talaga. Sige lang, kumain ka pa. Nagpatuloy naman si Aaron sa pagnguya. Pero maya-may nanlaki ang mga mata nito. Mabilis nitong binuksan ang bag at may hinanap. Kumunot naman ang noo ni Erica. Hindi maintindihan kung bakit natataranta ng ganoon sa Aaron. Hindi niya natuloy na pigilang magtanong. Ano bang hinahanap mo? May problema ba? May nakalimutan ka ba sa school? Maya-maya may inilabas itong gusot na papel at pilit nitong tinuwid sa ibabaw ng lamesa. Napakamot si Aaron sa ulo nang hindi yun maituwid. Natawa na lang si Erica saka nakitang inis na inis ang mukha ng anak niya. Ano ba kasi yan, anak? Sumilip si Erica sa ginagawa ni Aaron. Nakanguso namang inabot nito sa kanya ang gusot na papel. Sorry po, nagusot po. Happy Mother's Day po sa'yo, Mama. May gawa rin po ako para kina Lola Saling at Lola Sungit. Talaga? Tanong niya at binuklat ang binigay nito. Simpleng Happy Mother's Day lang iyon at 2 stickman na siya at si Aaron, pero labis na ang galak sa kanyang puso. May mga drawing din ng puso at nakalagay ang mga salitang I love you, Mama sa papel. May tumakas na munting luha sa kanyang mga mata. Nagpapasalamat talaga ako na dumating ka sa buhay ko, anak. Kahit anong mangyari, aalagaan, mamahalin kita. Palagi mong tatandaan yan, Aaron, ha? Love na love ka ni Mama. Napangiti naman si Aaron. Hinalikan nito ang kanyang pisngi at marahang yumakap sa kanya. Napakalambing talaga ng anak niya. Napupuno ng nag-uumapaw na kagalakan ang puso ni Erica. Sa sobrang daming siyang pinaparamdam ni Aaron sa kanya, hindi niya talaga alam kung saan padadalhin ang lahat ng iyon. Subalit ang kagalakang nararamdaman, kaya pa bang ingatan? Mananatili pa rin kaya silang magkasamang mag-ina? Umaga, inaayos ni Erica ang hawak sa maliliit na balikat ni Aaron habang nakaupo sila sa loob ng tricycle. Medyo tahimik pang kalsada dahil maaga pa naman. Papunta sila sa paaralan noong araw na yon at ang anak niyang parang hindi pa inaantok kanina. Sobrang dami na agad ng energy. Papunta sila sa paaralan ng araw na yon at ang anak niyang parang inaantok kanina. Sobrang dami na agad ng energy. Mama, alam mo ba? Mag-aaral raw kami ng animals ngayon. Ikikwento ko sa teacher ko ang lion na nakita ko sa zoo nang dinala mo po ako doon dati, Mama. Sabi ni Aaron habang mahigpit na hawak ang gilid ng tricycle. Ngumiti si Erica at hinaplos ang magulo nitong buhok. Ang galing naman, anak. Tanda mo pa talaga yon? Maya-maya biglang huminto ang tricycle. Tumingin ang driver sa kanila at medyo nag-aalala. Pasensya na, ma'am, pero may sira yata tong makina ko. Hindi ko na mapatakbo. Mukhang hanggang dito na lang po tayo. Tiningnan ni Eric ang paligid. 2 kalye na lang ang layo nila sa paaralan ni Aaron at kaya namang lakarin. Sa isang buntong hininga, inilabas niya ang kanyang wallet at ibinigay ang bayad sa driver. Salamat po. Malapit na naman po ang school kung saan pumapasok ang anak ko. Lalakarin na lang po namin. Pasensya na po ulit, ma'am. Saad pa ng driver. Okay lang po, Manong. Lumabas na sila ni Aaron sa tricycle at nagsimula ng maglakad. Tumatalon-talon si Aaron sa sidewalk, kumakanta ng masiglang nursery rhyme ng malakas. Tumawa si Erica at mas lalong inayos ang pagkakahawak sa kamay nito. Mama, mamaya kakantahan ko po si Lola Saleng. Gusto niya pong nakikinig palagi sa mga kanta ko. Napangiti naman si Erica. Sige, dapat ganun palagi. Natutuwa si Lola kapag palagi kang masigla. Makalipas ang ilang minuto, napatingin si Erica sa puting van na nasa kanilang gilid. Dahan-dahang bumagal sa gitna ng kalsada ang sasakyan pero hindi niya nalang pinansin iyon. Wala siyang pakialam at nagpatuloy sa paglalakad kasabay ng kanyang anak. Ngunit biglang napahinto si Erica. Ang pinto ng van ay biglang bumukas at bago pa man siya makapag-react, may mga lalaking lumabas at biglang sumugod sa kanila ni Aaron. Aaron! Tawag ni Erica at tinangka niyang hilahin ng anak mas papalapit sa kanya. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinila siya ng isa sa mga lalaki sa braso at tinulak papunta sa bukas na van. Mama, ano po nangyayari? Iyak ni Aaron at hinatak ang kanyang damit, subalit may lalaking bumuhat dito. Huwag! Sigaw ni Erica, lumalaban gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Pero marami ang mga ito at malalakas pa. Tulong! Tulong!
Mabilis na tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Ang takot ay sumabog sa kanyang dibdib habang pinipilit silang ipasok sa van. Nang makapasok, hinilan niya agad ang takot na si Aaron at mahigpit itong niyakap. Mama, tatakot po ako, bulalas ng kanyang nanginginig na anak. Ano bang ginagawa niyo? Pakawalan niyo kami. Anong gusto niyo sa amin? Tanong ni Erica habang nanginginig ang boses. Pero hindi siya sinasagot ng mga lalaki. Nang lumingon siya sa likod, doon niya napagtanto na may iba pang mga tao na kinuha ang mga ito. Lahat ay walang malay. Ang kanyang paghinga ay bumilis habang ang mga mata niya nagmamasid sa loob ng van. Bakit niyo kami kinuha? Anong gagawin niyo? Anong kailangan niyo sa amin? Sigaw ni Erica. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon ngunit imposibleng maintindihan para sa kanya. Hinawakan ni Erica ang kamay ni Aaron. Naramdaman niyang maliliit na mga daliri nito na humihigpit sa kanyang kamay. Naglabas ang mga lalaki ng panyo at pilit yung idinikit sa mga mukha nila ni Aaron. Wag! Pakiusap! Wag! Hingal ni Erica, ngunit ang amoy ng panyo ay napakabigat at nagdilim na ang kanyang paningin. Nang magising si Erica, ang una niyang napansin ay ang malamig na sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang maliit na kwarto na may dim na ilaw at walang mga bintana. Nasa tabi niya si Aaron, hindi pa rin gising. Nakabaluktot ang katawan nito sa kanyang tabi. Aaron? Tawag niya sa kanyang anak. Inalog niyang bata ng mahinahon. Umahon ang takot sa dibdib niya nang hindi agad gumising si Aaron. Nang mabuksan ng bata ang mga mata, bakas ang pagkalito at takot sa mukha nito. Mama, nasan tayo? Tanong ni Aaron. Hindi ko alam anak. Hindi ko alam. Bulong ni Erica at mahigpit itong niyakap. Naririnig nila ang mga pabulong na sigaw ng iba pang mga tao sa parehong sitwasyon. Ang mga desperadong boses ay nagtatangkang humingi ng tulong ngunit walang sumasagot. Nakalak ang pinto at hindi nila alam kung saan sila dinala. Mama, natatakot po ako. Uwi na po tayo. Gusto ko na po makita ang mga lola ko. Umiiyak na sabi ni Aaron. Pinunasan niya ang mga luha nito. Makakauwi rin tayo. Pangako hindi kita pababayaan. Makakaligtas tayo rito. Hahanapin tayo ni na Lola Saling at Mama. Magpakatatag ka anak. Hanggang nandito ako. Hindi ka mapapahamak. Pinunasan ni Erica ang pawis ng kanyang anak sa noo. Sinusubukan niyang patahanin si Aaron sa kabila ng kanilang mga takot. At hangad niya na sana ay may dumating na tulong sa kanilang mag-ina. Hindi na nila alam kung ilang araw na silang nananatili roon. Medyo nanghihina na rin sila ni Aaron dahil hindi nakakakain. Wala rin sa kanila ang kanilang mga gamit, kaya hindi talaga sila makahingi ng tulong. Nakaupo sa tabi niya si Aaron na nanghihina na rin. Mama, uwi na po tayo. Pagod na po ako. Hinagkan niya ang noo nito. Huwag kang mag-alala. Makakaalis din tayo rito, anak. Mama, gusto ko po ng ice cream saka sinigang. Mama, gutom na po ako. Hindi na lang sumagot si Erica. Naninikip ang kanyang dibdib. Wala siyang ideya kung kailan sila makakalabas doon. Siguradong hinahanap na sila ni na Lola Saleng at ng kanyang ina na si Angge. Tinitigan niya si Aaron at hinaplos ang magulo nitong buhok. Pasensya na anak, ilalabas kita dito. Pangako ko yan sa'yo. Tumingin si Aaron sa kanya at namamalat na rin ang mga labi nito. Kailan mama? Kailan po tayo makakauwi? Mariin na napalunok si Erica. Malapit na anak, malapit na. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, alam niya ang katotohanan. Walang katiyakan, walang pangako na magiging maayos ang lahat. Biglang narinig ni Erica ang mahinang langitkit ng pinto ng silid. Napanganga si Erica, tila dumadagundong ang kanyang puso sa dibdib. Parang hindi siya makahinga nang lumapit ang mga lalaki sa kanila. Agad hinila ng mga ito ang mga takot na mga batang nakuha ng mga ito. Mabilis niyang inilagay sa kanyang likod si Aaron. Huwag kayong lumapit sa anak ko. Isa sa mga lalaki ang unang lumapit at biglang tinuro sa Aaron. Eto pa, may bata pa rito. Aaron, hindi. Huwag si Aaron, huwag ang anak ko. Sigaw ni Erica at sobrang higpit na hinawakan ng bata. Huwag niyo siyang galawin. Lumayo kayo sa anak ko. Matindi ang pag-iyak ni Aaron habang nakakapit sa kanyang damit. Mama, tulungan mo ako mama. Ayoko pong sumama sa kanila.
Hinila ng lalaki si Aaron, pilit tinatangkang tanggalin ang bata mula sa mga braso ni Erica. Bitiwan mo siya kundi malilintikan ka. Ngunit hindi pumayag si Erica. Hinawakan niya si Aaron ng buong lakas at ayaw pakawalan. Pakiusap mo niyo siyang kunin. Gusto naming umuwi, parang awa niyo na. Talagang hindi mo bibitiwan Walang babala, kinuha nito ang isang baril at hinampas ng malakas sa mukha ni Erica. Mama! Malakas na sigaw ni Aaron. Dahil sa lakas, bumagsak na si Erica sa sahig. Ayaw niya man bitiwan ng kanyang anak, nabitiwan niya pa rin talaga. Parang may sumabog sa kanyang ulo at sobrang sakit ng pisngi niya. Hinila ng lalaki si Aaron. Tara na! Pinapahirapan niyo pa ako, mga siraulo kayo. Mama, ayaw ko sumama sa kanila. Mama, tulong! Umiiyak na sigaw pa ng anak niya. Aaron! Sigaw ni Erica at pilit na tumayo pero sobrang naghihina na siya. Huwag niyo siyang kunin, pakiusap. Ang anak ko, huwag niyo kunin ang anak ko sa akin. Malakas na sinarado ng mga ito ang pinto. Tumakbo siya papunta sa room, pinaghahampas ang mga kamao sa pinto sa sobrang galit. Bigay niyo sa akin pabalik. Ibalik niyo ang anak ko. Pinaghahampas niya ang pinto kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Mga walang hiya kayo. Wala kayong awa sa mga bata. Anong gagawin niyo sa kanila? Ngunit walang sumagot. Walang dumating upang tumulong. Bumagsak na lang sa sahig si Erica habang malakas na humahagulgol. Para siyang mababaliw kakaisip kung saan dadalhin ng mga ito ang anak niyang si Aaron. Pumikit si Erica at humingi ng tulong sa Diyos na sana iligtas at maging maayos lang ang kanyang anak. Isusuko ni Erica lahat, maging ang sarili niyang buhay, basta malaman niya lang na nasa mabuti lang kalagayan si Aaron. Sa mga sumunod na araw, silang mga babae naman ang inilabas. Sa pilitan silang kinuha. Nilingon niya ang paligid, naghanap ng posibleng palatandaan kung saan dinalang anak niya. Subalit kahit anino ni Aaron, hindi niya man lang nakita. Saan niyo dinalang anak ko at ang ibang mga bata? Mariing tanong ni Erica sa humihila sa kanyang lalaki. Tiningnan siya nito. Huwag ka ng maraming tanong. Wala na yun. Mas lalong bumaha ang galit kay Erica. Anong sinasabi mong wala na? Saan niyo sila dinala? Alam mo, dami mo ring dakdak eh. Pasok ka na doon. Bibigwasan kita. Pananakot pa ng lalaki sa kanya. Hindi alam ni Erica kung nasaan sila, pero sa isang silid, dalawang babae palagi ang pinapasok. May mga kamera at magandang ayos ng lugar. Maghubad kayo, sabi pa ng lalaki na nasa tapat ng kamera. Hindi sila gumalaw ng babaeng kasama niya. Mas bata sa kanya ang dalagang kasama ni Erica. Sa tansya niya ay nasa 15 years old pa lang ito. Ano ba talagang gagawin niyo? Tanong muli ni Erica. Napailing ang lalaki at tinutukan sila ng baril. Ano pa? E di pagkakakitaan kayo. Ibibenta na kayo kaya ayusin yung dalawa. Bilis na! Tanggal sa plot kung hindi, basag yung bungo niyo sa akin. Wala silang magawa kundi ang maghubad. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang ginagawa iyon. May mga lalaki pa sa loob, kaya hindi nila magawa ng maayos. Ano ba? Bakit ang bagal nyo? Bulalas ng lalaki at lumapit sa kanila. Malakas na umiyak ang kasama niya. Samantala, napapikit na lang si Erica at halos hindi na huminga. Sinira ng mga lalaki ang mga damit nila at nang makita silang walang saplot na kahit ano, tumawa ang mga ito at halatang nasisiyahan sa nakikita. Pwede bang galawin ang mga to bago mabenta? Tanong pa ng isang lalaki at mas tumagal ang titig sa kanyang katawan. Itong isa, malaki ang bentahan na to. Sabi ng nasa harap ng kamera. Mukhang sariwa at baguhan. Itong isa may anak na yata. Yung kasama yatang bata, anak yata nito. Ngumisi naman ang lalaking nakatingin sa kanya na puno ng pagnanasa. Ayos lang. Mas may thrill kapag may anak na. Siya naman ang gusto kong galawin. Tumindig ang mga balahibo ni Erica nang hinawakan siya ng lalaki. Mabilis siyang umatras pero hinila siya nitong muli at mahigpit na hinawakan sa braso. Paisa lang bago ang kliyente ang makinabang sa'yo. Natatawang sabi pa nito. Galit na galit niya itong dinuraan. Mga demonyo kayo! Ilabas niyo ang anak ko! Nanlaki ang mga mata nito dahil sa ginawa niya. Muntik na siya nitong masampal pero nakarinig sila ng putukan sa labas. Mabilis na naalarma ang mga tao roon. Lumabas ang mga ito at kinuha ang armas.
Takot na takot si Erica pero kailangan niyang kumilos. Mabilis niyang kinuha ang damit at agad na sinuot iyon. Aalis na sana siya pero nakita niyang kasama niyang dalaga na hindi na makakilos sa sobrang takot. Ano? Pagkakataon na to, nagkakagulo na sila. Pwede tayong tumakas. Baka mga pulis ng mga yon, sabi ni Erica at mabilis na kinuha ang mga damit nito at tinulungan na magsuot. Nang makalabas sila, mas umalingaw-ngaw ang tunog ng putukan. Nagkaroon siya ng pag-asa nang makitang mga otoridad ang mga sumugod sa kumuha sa kanila. Maya-maya may humila na sa kanila pero hindi siya sumama. Teka lang, sandali lang, ang anak ko. Hindi ko pa nakikita ang anak ko, sabi ni Erica sa lalaking humihila sa kanya. Lumabas na muna kayo rito. Kami na maghahanap sa anak mo. Kailangan mailabas kayo rito dahil baka madamay pa kayo sa engkwentro, saad nito sa kanya. Labag man sa kalooban, wala na siyang nagawa kundi ang sumama. Gayunpaman, nang madala na sila sa ligtas na lugar, hindi niya nakita si Aaron na nakasama sa rescue. Iilan na lang din naman ang mga bata na na-rescue sa building na yon. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Nasaan si Aaron? Sabi niyo hahanapin niyo siya. Bakit wala siya rito? Desperado niyang tanong sa mga ito. Hindi agad nakasagot ang otoridad at nagpakawala pa ng buntong hininga. Hindi pa namin nahuhuli ang mastermind ng grupo. Sanga lang ang kumuha sa inyo. At baka kasama ang anak mo sa mga nailipat na ang lugar. Parang gumuho ang mundo ni Erica. Hindi pwede. Ang anak ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Yung mga hindi na-rescue, hahanapin niyo pa rin naman sila, diba? Ililigtas niyo sila, hindi ba? Gagawin po namin lahat ng makakaya namin, lalo na't hindi pa tapos ang kaso. Sa ngayon, pumunta po muna kayo ron sa pangalawang koridor para po matanong kayo at masabi sa mga naghahanap sa inyo kung saan nila kayo pupuntahan. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, sobra pa rin ang pag-aalala niya para kay Aaron. Para siyang mababaliw, hindi siya mapakali, lalo na't hindi naman niya alam ang nangyari kay Aaron. Wala siyang ideya at takot na takot pa. Natatakot na baka mapahamak ang anak niya. Diyos ko po, Apo! Bulalas ni Lola Saleng at mabilis na sumugod sa kanya. Kahit medyo mahina na ang mga tuhod nito. Halos hindi ako makatulog nang mawala kayo. Sobrang nag-aalala ako sa inyong mga apo ko. Niyakap din siya ni Angge na punong-puno ng luha ang mga mata. Takot na takot kami. Akala namin hindi na kayo mahanap. Nasaan nga pala si Aaron? Kumusta? Anong nangyari sa inyo? Anong ginawa nila? Unti-unting umalpas ang hagulgol ni Erica. Hindi ko po alam kung nasan si Aaron. Kinuha po sa akin ang anak ko. Pinilit ko po siya protektahan pero wala po akong nagawa. Hindi po siya nakasama sa mga na-rescue. Wala po ang anak ko. Mama, Lola, saan ko po hahanapin ang anak ko? Sobrang nag-aalala po ako na baka mapahamak siya. Takot na takot po ako para sa kanya. Siguradong umiiyak na rin po si Aaron hanggang ngayon. Paano ko po hahanapin? Hindi ko po alam. Kasalanan ko. Hindi ko po naprotektahan si Aaron. Muli siyang niyakap ni Lola Saleng. Wala kang kasalanan. Wala kami ron pero alam namin ginawa mo ang lahat para protektahan si Aaron. Tahan na. May awa ang Diyos. Mahanap natin ang anak mo. Gayunpaman, lumipas ang mga araw, linggo at buwan, talagang hindi na muling naibalik sa kanya si Aaron. Para na siyang mababaliw. Hindi na alam ni Erica kung anong gagawin. Patagal ng patagal na wala sa kanyang piling ang anak niya. Mas lalo lang napupuno ng takot ang kanyang puso. Erica! Mahinang tawag sa kanya ni Lloyd. Kasama nito ang girlfriend na bakas ang awa sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Erica. Kasalanan ko. Hindi pa nahanap ang anak natin. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin. Lumapit sa kanyang girlfriend ni Lloyd at marahan siyang niyakap. Mahanap niyo rin si Aaron. Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Marahan siyang tumango. Maraming tumutulong sa kanya sa paghahanap. Marami ring umaalalay para hindi siya bumigay. Pero lumipas ang isang taon, wala pa ring lead sa nawawala niyang anak na si Aaron. Ano ba? Ano ba talagang ginagawa niyo? Hinahanap niyo ba talagang mga batang hindi na na-rescue noon? Nasaan na bang anak ko? Bakit hindi niyo siya mahanap-hanap? Sigaw niya sa mga pulis na may hawak ng kaso ng kanyang anak. Napabuntong hininga naman ito. Ginagawa namin ang lahat pero malaki silang organisasyon. Ang mga kumuha sa inyo nun, mahirap mahanap. Marami silang mga galamay. Tumulo ang mga luha ni Eric at nagwala pa roon.
Pigilan man siya ng kanyang ina na si Angge, wala na siyang pakialam. Wala akong pakialam. Kailangan yung mahanap ang anak ko. Hindi pwedeng ganito dahil sa tumatagal siya ron, hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila. Parang awa nyo na. Hanapin nyo ang anak ko. Ibalik nyo si Aaron sa akin. Dahil sa pangyayaring yon, halos mawala na siya ng pag-asa. Parang gusto na lang ni Erica na mawala sa mundo. Ni wala siyang nagawa para protektahan ang kanyang anak. Subalit isang araw, nagising na lang si Erica na buong-buo na ulit ang pag-asa. Hindi pwedeng umiyak na lang siya ng umiyak. May kailangan siyang gawin para mahanap ang nawawala niyang anak na si Aaron. Ano, sigurado ka ba? Nagpapalit ka ng program? Ayaw mo na ng education? Gusto mo ng criminology? Gulat na tanong sa kanya ni Angge. Tumango si Erica at seryosong tiningnan ng kanyang ina. Opo, desidido na po ako. Gusto ko pong maging sundalo. Napalunok ang kanyang ina. Anak, mahirap ang training doon. Sigurado ka bang kaya mo? Kaya ko po. Puno ng determinasyon na sagot ni Erica. Kakayanin ko po. Hinawakan ni Lola Saling ang kanyang kamay. Ginagawa mo ba to para kay Aaron? Bahagya siyang napayuko. Lahat po ng gagawin ko sa buhay simula ngayon para lang po sa anak ko. Hindi po ako mawawalan ng pag-asa na muli siyang makita. Hindi niya alam kung sa gagawin niya ba mahanap niya si Aaron. Pero isa lang ang alam niya. Gagawin ni Erica ang lahat para lang maibalik sa kanyang anak niya. Hindi na rin naman siya hinadlangan ng kanyang pamilya. Mukhang nakita ng mga ito na determinado talaga siya at hindi na magpapapigil. Tama ang kanyang ina. Sobrang hirap ng training pero hindi siya sumuko. Hindi siya susuko dahil may isa siyang layunin. Kailangan niyang mahanap kung anong organisasyon ang kumuha sa kanila noon. Doon siya magsisimula hanggang sa matunto niya ang kanyang anak. Habang tumatagal, mas gumagaling ka na. Nakangiting sabi ng kanyang coach sa taekwondo. Salamat. Tipid niyang sagot. Ako kaya, kailan mo kaya papayagang manligaw? Hirit pa ni Jericho. Napailing naman si Erica. Kapag nahanap ko ng anak ko, baka may chance ka na. Malapit ka na makagraduate. Alam kong magaling ka kaya may offer ako sa'yo para mas madali mong mahanap ang anak mo. Sabi ni Jericho sa kanya. Marahang lumingon si Erica. Interesado agad sa offer nito. Ano yon? Mata man siyang tiningnan ng binata. Gain experience. Maghanap ka ng expertise mo. Alam kong magaling ka kaya ikaw ang inaalok ko. Hindi kita inaalok dahil gusto kita. Napairap naman si Erica. Kailangan ba talagang isingit yung feelings mo? Natawa naman si Jericho. Siyempre, para alam mong nakaabang ako. Kaya dapat mahanap na natin ang anak mo para patulan mo na ako. No? Hinampas niya ang tiyan nito. Bilis na kasi, sabihin mo na. Parte ako ng paramilitary. Kapag nasa tamang panahon, ipapasok kita ron. Isang organisasyon na kumuha sa inyo ang nasa watchlist namin. Seryosong imporma nito sa kanya. Confidential to. Pero dahil patay na patay ako sa'yo, sasabihin ko pa rin. Sinamaan niya ito ng tingin. Kailan ka ba magseseryoso? Tumaas ang mga kilay nito. Bakit? Seryoso naman ako ah. Isa pa, huwag kang masyadong magmadali. May kapit ka at ako yun. Pero kailangan mo pa rin ayusin ang resume mo at ang profile mo. Hindi naman basta-basta ang organisasyon namin. Ang mga kasong hawak namin, alam ng gobyerno pero hindi na isinasa publiko pa. Hindi katulad ng mga armed forces. Militar, pero hindi buong militar kasi depende lang kung may assignment tayo at palaging may kinalaman sa illegal na gawain. Kadalasan ang mga tinutugis natin, wala nang hearing sa kaso. Kapag nakita, tikok dapat agad. Habang nakikinig si Erica, mas lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Kaya nang makatapos, namundok agad siya. Kahit pa sinasabi ng iba na babae siya at delikado, wala siyang pakialam. Kailangan niya ng mas mataas na ranggo. Kailangan niya ng experience para makapasok sa paramilitary. Kapag nasa engkwentro, kapag nasa bingit ng kamatayan, palaging iniisip ni Erica ang kanyang anak na si Aaron. Ang palagi niyang goal sa bawat misyon, makabalik ng buhay. Hindi pa siya pwedeng mawala, gayong hindi niya pa nahanap ang anak niya. Sa sunod niyang uwi, mahina na ang kanyang lola Saling kaya naman humingi na muna siya ng leave. Matagal din ang itinagal ng buhay ng kanyang pinakamamahal na lola. Pakiramdam niya, katulad niya yung naghihintay din ito sa pagbabalik ni Aaron. Apo, mahal na mahal kita. Naghihinang sabi ni Lola Saling. Paulit-ulit akong nananalangin kahit parang imposible na sana
Mahanap mo ng anak mo. Sana maibalik mo na si Aaron sa bahay natin. Tumulo ang mga luha ni Erica at hinalikan ng kamay ng kanyang lola. Huwag po kayong mag-alala, hahanapin ko po ang anak ko kahit anong mangyari. Ibabalik ko po sa Aaron dito. Pinilit ngumiti ni Lola Saleng. Mahal na mahal ko kayo mga apo ko. Hangad kong palagi kayong maging masaya. Bago matapos ang araw na yon, tuluyan ang namaalam si Lola Saleng. Masakit sa kanya na nawala ito nang hindi malang nakikitang muli si Aaron. Sa mga lumipas na taon, nagpatuloy siyang muli sa kanyang buhay. Lahat ng ginawa niya para pa rin kay Aaron. Kahit na ang mga tao na sa paligid niya ay marami ng pagbabago, nananatili pa rin siya sa nakaraan. Ano na Erica? Mas mukha ka ng lalaki sa akin. Pabirong sabi sa kanya ni Lloyd. Pabiro niya naman itong sinuntok. Ikaw habang tumatagal nagiging bading ka na yata. Natawa naman si Lloyd. Sino bang hindi mababading sa asawa ko? Ang malas. Akong napaglihian ng buntis. Palagi akong pinagsusuot ng duster. Tipid na lang siyang tumawa. Wala naman silang kahit anong sigalot ni Lloyd. Naging magkaibigan na lang sila. Kaibigan niya rin ang asawa nito. Kukunin pa nga siyang ninang sa anak ng mga ito. Kapag pinagmamasdan ni Eric ang iba, masaya siya pero hindi niya kayang lubos na maging masaya. Hanggat hindi niya nahanap si Aaron, pakiramdam niya'y walang kabuluhan ang kanyang buhay. Salamat at nakapunta ka, sabi sa kanya ni Lloyd at mataman siyang tiningnan. Marahan siyang tumango. Oo, sakto rin naman sa bakasyon ko. Niyakap siya ni Lloyd, walang kahit na anong mali siya at puno lang ng pagpapanatag sa kanya. Alam kong hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo kung bakit nawala si Aaron. Alam kong hindi ka pa sumusukong mahanap siya. Ganun din naman ako. Pero sana isipin mo rin na may sarili kang buhay. Kahit na hinahanap mo ang anak natin, sikapin mo pa rin na maghanap ka ng kasiyahan sa buhay mo. Huwag na huwag mong ipagkakait sa sarili mo yun, Erica. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niya rin namang gawin iyon pero hindi niya kaya. Palagi niya lang siyang nananaginip. Hindi makatulog dahil parang hanggang ngayon, humihingi pa rin ng tulong sa Aaron. Kaya kahit buhay ang ialay ni Erica, hindi siya titigil. Hindi niya rin hahayaang maging masaya ang sarili dahil baka nagdurusa ang anak niya kung nasaan man ito ngayon. Welcome, my baby love. Nakangiting sabi ni Jericho sa kanya nang makarating siya sa headquarters ng paramilitary. Iniwasan niya naman agad ang yakap nito, kaya nagtawanan ang mga kasamahan nila. Tigilan mo ako, Jericho. Nandito ako para magtrabaho at hindi lumandi sa'yo. Humalakak naman si Jericho at dumungaw pa sa kanyang desk. Sa tingin ko, palaging tayong magkasama sa misyon. Kaso, pareho tayong magaling sa hand-to-hand combat. Parang hangin lang si Jericho sa kanya. Gusto niya ito. Gustong-gusto talaga at matagal nang damdamin yon. Gayunpaman, hindi priority ni Eric ang makipagrelasyon. Para sa kanya, mahalagang trabaho. Matugis ang organisasyon na kumuha sa kanila noon at ang mahanap ang anak niyang si Aaron. Lumipas pa ang mga taon, walang ibang ginawa si Erica kundi ang kumilos para sa trabaho, bantayan ang kaso ng anak niya at maghanap ng mga kakapiranggot na impormasyon tungkol dito. 40 ka na, Chief. Kailan ka ba mag-aasawa? Tanong ng kasamahan nila kay Jericho. Lumingon sa kanyang binata. Kapag ready ng baby love ko. Napairap naman si Erica. Napakatanda na pero corny pa rin. Ilang taon ka na bang nanliligaw? Hanap ka na lang ng iba. Sabi pa ng isa. Tumawa naman si Jericho at mabilis na umiling. Ayoko. Kung hindi lang si Erica, huwag na lang mag-asawa. Umiwas siya ng tingin kahit sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. 34 na siya pero yon at pinapakilig siya ng gurang na si Jericho. Gayunpaman, naawa siya rito. Ayaw niyang maghintay pa ito sa kanya. Masyado nang lumilipas ang panahon para rito. Matama niyang tiningnan si Jericho. Mag-asawa ka na. Paano mo naman may enjoy ang buhay may asawa? Matanda ka na. Baka mahirapan ka nang magkaroon ng anak. May pigil na mangiti si Jericho. Kaya pa yan. Ako pa ba? Saka bakit? May menopause ka na ba? Kaya pa yan. Sagutin mo na ako, pakakasalan agad kita. Gusto mo bang gumawa na agad tayo, baby love? Naghiyawan ang mga kasama nilang nagkakasiyahan. Tinago na lang ni Erica ang nararamdaman sa pag-irap. Kaya rin siguro walang ibang pumorma sa kanya sa paramilitary ay malaking bakod na yata ang ginawa ni Jericho sa kanya. Pero mukhang hindi na rin naman magtatagal ang paghihintay ni Jericho. Ang matagal niya nang hinahanap at hinihintay, mukhang sa wakas muli niya nang makikita. Ikaw ang papasok.
Sure ka ba? Pwede namang ako na lang, sabi ni Jericho sa kanya. Masama niya itong tiningnan bago ibinalik ang pag-aayos sa kanyang mga armas. Ewan ko sa'yo, kaya kung ikaw ang kasama ko sa misyon, tinuturing mo akong mahina. Ngumiti naman si Jericho. Hindi kita tinuturing na mahina. Gusto ko lang naligtas ka palagi. Siyempre, reyna kita, Erica. Binato niya ito nang nakita ng bottled water. Puro ka talaga kalandian. Nasa trabaho tayo Tumawa naman si Jericho. Ingat madam, yung earpiece mo ayusin mo. Hindi mo maririnig ang pang-aakit ko. Sa sobrang kalandian ni Jericho, napagalitan na ito ng boss nila. May koneksyon ng headquarters sa kanila, kaya rinig na rinig ang usapan. Tawa lang naman ang tawa si Jericho, palibhas ay kapatid ang boss nila. Maya-may naputol na rin naman yon, tanging ang nasa linya na lang ay si Jericho. Pagpasok ni Erica, hinanap niya agad ang kailangan niyang hanapin. Pero nagulat siya nang biglang may malamig na bagay ang tumutok sa kanyang ulo. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Eric ang mga kamay, pero maya-may mabilis siyang tumalikod. Bawat galaw, tila pinag-aralan. Sa kanyang pagsipa, tumalsik ang baril nito. Pero may isa pa itong baril, kaya kumuha na rin siya ng sa kanya. Nagkatutukan silang dalawa ng lalaki. Ingat baby love, babalik ka pa rito. Kampanteng sabi ni Jericho sa kanyang earpiece. Nagkatinginan sila ng lalaki habang tinututukan ng isa't isa. Hindi niya alam kung anong meron, pero biglang namungay ang mga mata nito. Pero mabilis na nawala yon at napalitan ng matinding galit. Pulis ka na pala, tanong ng lalaki sa kanya. Kumunot ang noo ni Erica. Ibaba mo yan. Natawa ito ng mapakla. Kumusta ma? Nanghina ang hawak ni Erica sa kanyang baril. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha ng binata. Alam niyang maraming taon ang nakalipas at inaasahan niyang baka hindi niya na makilala ang kanyang anak. Aaron? Ikaw ba yan? Gulat niyang tanong at unti-unting ibinaba ang hawak niya. Anak, natatandaan mo ako? Mariin itong idinukdok sa sentido niya ang hawak nito. Oo naman, nalala kita ma. Iniwan mo ako. Pinabayaan mo ako kaya galit na galit ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Napapikit si Erica. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Sa wakas, nakita niya na muli ang anak niya. Parang anumang oras, pwedeng-pwede na siyang mawala sa mundo. Pero hindi pa pwede. Galit sa kanya si Aaron at sa galit na nakikita niya, mukhang hindi naging maayos ang buhay nito. Aaron, anong nangyayari dyan? Tanong ng kasama nito mula sa labas. Sumagot agad si Aaron habang nakatitig sa kanya at mas idiniin pa ang baril sa kanyang sentido. Wala, okay lang. Nanginginig ang mga labi ni Erica. Parang gusto na lang isuko ang buhay sa kanyang anak. Hindi kita pinabayaan. Maniwala ka, hinanap kita. Pinasok ang mundong to para mahanap ka. Anak, Aaron, hindi kita kayang pabayaan. Hindi na lang talaga kita mahanap. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Namumuo ang mga luha sa mata ni Aaron. Sinungaling ka, iniwan mo ako, kitang-kita ko. Wala kang pakialam sa akin. Masaya ka na wala ako. Gusto niyang hawakan ng anak niya pero hindi niya magawa. Hindi maniwala ka. Hinanap kita. Simula nang mawala ka, wala akong ibang ginawa kundi ang hanapin ka. Aaron, halika na. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo. Babawi ako sa'yo. Lumandas ang luha sa pisngi ni Aaron at nanginginig ito sa galit. Talaga? Paano ko maniniwala sa'yo? Ano ka? Militar ka? Masama na akong tao. Parte na ako ng organisasyon. Huhulihin mo lang ako. Ayokong sumama sa'yo. Itatago kita. Nagmamakaawa at desperado niyang sabi. Aaron, parang awa mo na, sumama ka na sa akin. Hindi mo na kailangan magtiis sa lugar na to. Uuwi na tayo ha. Halika na. Iuuwi na kita. Nanghina ang mga kamay ni Aaron. Nanginig ang mga labi nito at maya-maya lang ay mahina itong napahikbi. Nabitiwan nito ang baril at umiiling-iling. Marahan siyang lumapit kay Aaron at niyakap ito ng mahigpit. Wala siyang pakialam kahit anong mangyari. Walang pakialam si Erica kung traidorin man siya ni Aaron sa bandang huli. Ang mahalaga, nakita niya ito ulit. Bahagya siyang tinulak ni Aaron. Umalis ka na. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo.
Aaron, tinuro siya ng binata. Umalis ka nang sabi. Parte na ako ng organisasyon na to. Ng masamang mundo na to kaya hindi pwede. Madadamay ka lang. Kapag basta umalis ako dito, susundan nila ako at pagtatangka ng masama. Madadamay ka pa. Hinila siya ni Aaron at pilit na pinapasampa sa bintana. Parang awa mo na mama, umalis ka na. Ayokong mapahama ka. Anak, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Nagmamakaawa niyang sabi. Ganun na lang ang gulat ni Erica nang sumulpot si Jericho. Hinila na siya nito palayo. Wala siyang nagawa kundi ang sumama. Jericho, ang anak ko, nandun ang anak ko. Kailangan niyang sumama sa atin. Natataranta niyang sabi. Pilit siyang pinakalma ni Jericho. Kailangan mong huminahon. Mas mapapahamak ang anak mo kung basta na lang siyang aalis doon. Kahit itago mo pa si Aaron, matutunton pa rin siya. Kaya kumalmak at mag-iisip tayo ng paraan kung papaano mababawi ang anak mo. Kahit labag sa kalooban, ginawa na nga ni Erica kung ano ang tingin niyang mas makakabuti para kay Aaron. Gayunpaman, dahil nasa misyon nila yon, hindi na siya papayag na makatakas pang ugat ng organisasyon na kinabibilangan ng anak niya ngayon. Kaya naman, nang magkaroon ng pagkakataon at lumabas na sa lungga ang mastermind, sa wakas, naiganti niya na rin ang mga naging biktima nito. Pati si Aaron, kanya na rin naigante. Gayunpaman, kahit natapos na ang lahat, hindi pa rin makalusot sa batas ang kanyang anak. Hinaplos niya ang mukha ni Aaron. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin. Tumulo ang mga luha ni Aaron ng pusasa na ito. Gusto ko nilang ng payapang buhay, ma. Ayoko na, ma. Ayoko na. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Alam niyang may mga haharapin pa rin itong kaso, pero gagawin niya ang lahat para matulungan ito. Kahit na magmakaawa pa siya sa commander niya, gagawin ni Erica. Jericho, tigilan mo ko, ayoko. Naiinis nang sabi ni Erica dahil hindi niya na alam ang gagawin kung paano pa tutulungan ang anak niyang ilang buwan ang nakadetain sa kanilang headquarters. Pero hinila pa siya ni Jericho. Saglit lang kasi, importante to. Nakita mo ng anak mo kaya sabihin mo sa akin kung mahal mo ba ako o hindi. Naiinis siyang lumingon dito. Oo, mahal kita pero hindi yan ang oras para... Natigilan siya sa pagsasalita nang bigla siyang hinalikan ni Jericho. Mabilis siyang namula at nang pakawalan nito ang kanyang mga labi, ngiti-ngiti naman na parang baliw si Jericho. Sa wakas, makalipas ng maraming taon, nahalikan din kita. Nakangiting sabi pa nito. Malakas niya itong itinulak. Hindi ka nakakatuwa. Nakikita mo problemado na ako kay Aaron tapos ngayon ka pa magiging ganyan? Bigla na lang lumuhod sa harap niya si Jericho. 2 tuhod pa. Gustong-gusto na kitang pakasalan, Erica. Sabi ko sa sarili ko, kapag sinabi mong mahal mo ko, talagang tali ka agad sa akin. Kaso nawala yung binili kong sing-sing nung lasing ako nung nakaraan. Kaya pwede bang walking engagement ring na lang? Kumunot ang noon ni Erica. Ano bang pinagsasasabi mo? Maya-maya'y pumasok sa Aaron sa bahay. May hawak itong isang bouquet ng mga bulaklak para sa kanya. Kung pwede raw po ba kung ako na lang ang walking engagement ring ni Tito Jericho sa'yo? Umawang ang bibig ni Erica. Paanong hindi ka pinayagang lumabas sa headquarters? Napangiti naman si Aaron. Okay na po, tinulungan po ako ni Tito Jericho. Babawi po kayo sa akin, hindi ba? Sunod-sunod na lang tumulo ang mga luha ni Erica. Namalaya niya na lang, nayakap na siya ng 2 tao na importante sa kanyang buhay. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, muli niyang naramdaman ang kahulugan ng tahanan at pamilya. Simula ng araw na yon, pareho na silang tumigil ni Jericho sa serbisyo. Nagtayo na lang sila ng hall para sa kanilang taekwondo class. Samantala, nag-aral naman sa college si Aaron. Kinasal na rin sila. Simple lang, pero masaya pa rin si Erica. Hoy, asawa ko yan! Bulalas ni Jericho nang maabutang yakap siya ni Lloyd. Natawa naman si Lloyd maging ang asawa nito. Napaka-OA mo! Asawa ka na nga, triggered ka pa. May asawa na rin ako ha. Sasawayin na sana ni Erica si Jericho pero bigla na lang siyang naduwal. Nang maamoy niya ang pagkain nilapag ng mama niya, mas lalo na lang talaga siyang naduwal. Nagkatinginan sila ni Jericho. Napangiti naman ang asawa niya. Sabi ko naman sa'yo, hahabol pa ako, hindi ba? Natawa na lang din si Erica.
Hindi pa siya sigurado pero malakas ang pakiramdam niya na buntis na nga siya. At kalaunan, nanganak na nga siya ng isang baby girl. Sobrang dami nilang pinagdaanan pero hindi pa rin hinayaan ng Diyos na maging habang buhay na miserable ang kanyang buhay. Itinuro pa rin ang daan pabalik para muli nilang makapiling ang isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa pagtitiwala sa pag-asa, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at hindi natin kailangang dalhin ang ating mga pasanin ng mag-isa. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.